Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 16, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 21 verse 5 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ito ang mabuting balitang ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang narinig po natin ngayon sa mabuting balita, madalas din nating naririnig yan na usap-usapan na kapag mayroon ng mga digmaan na bansa against sa mga ibang bansa, may mga magsasabi na malapit na yatang magwakas o maghukom o kaya matapos ang mundo at parang darating na uli ang ating Panginoong Jesus. O kaya ay kung ano-anong mga lindol ang dumarating sa ating bansa. Pero dito sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mabalisa o kaya huwag tayong masyadong
matakot or mag-alala. Itong may sinabi dito ang Panginoon na ngunit bago mangyari ang lahat ng ito ay darakpin kayo't uusigin. Ito ay patungkol sa kanyang mga alagad nung unang panahon. Sila ay dinakip, inusig, pinatnubayan sila ng Espiritu Santo para magpaliwanag, at sila din ay mga namatay bilang martir dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong part na to ay hindi na tungkol sa atin ito. At dito naman sa una, yung templo na sisirain ng Jerusalem ay nangyari na rin. Pero ang gusto ko sigurong ang bigyan ng pansin ay kasi parang paano natin itong mabuting balita, paano ito natin magagamit para sa ating spiritual na pag-unlad. At nakita ko dito na kung ang templo na sobrang ganda o kaya ay ang daming palamuti, kung ang ating katawang lupa ay ganun din, sa huling araw o kaya tayo ay pagpumanaw na, ito ay mabubulok lamang at maaagnas. Pero bibigyan ito ng panibagong katawan ng ating Diyos. Ito ay sa darating na panahon kung saan ang lahat ng mga namatay ay muling mabubuhay. At ang lahat ng katawan ay bibigyan ng panibagong katawan. Ang tawag natin doon ay glorious body. Kung mapapansin natin sa mga eksena na ang ating Panginoon ay nakakapasok sa loob ng silid ng kahit hindi pumapasok kahit nakasara ang pinto. Ganon din ang ating magiging katawan sa muling pagkabuhay. Kung ang buto ng isang pananim o isang halaman o kaya prutas, pag itinapon mo yan sa lupa, mamamatay yan, parang mabubulok. Tapos mayroon dong sisibol na panibagong plant o kaya prutas, kasi namatay na yung parang yung buto na yon, at makikita natin na lilitaw yung bagong halaman o kaya prutas. Di prutas, what I mean is yung plant. So sa huling araw o sa huling panahon, kung kailan darating ang ating Panginoon, ang ating katawan ay ganun din, muli ding mabubuhay na may panibago ng anyo or kakaiba ng kung ang bagong halaman ay hindi na katulad ng buto, ganun din naman ang ating katawan, magkakaroon siya ng panibagong katawan. At yan ay hindi natin alam kung anong itsura niyan. Ang Panginoon na o kaya ang Diyos na ang bahala sa bagong katawan natin. Pero yung katawan natin na sa huling araw ay hindi na mamamatay. Yan na ay everlasting na, at yan ang makakapiling ng ating Panginoon. Kaya nga parang wala naman dapat ikabahala sa mga digmaan kung hindi pa ito dumarating, dahil baka mauna pa tayo na mawala sa mundo bago pa dumating ang mga digmaan na yan or huling araw na yan. Kaya magandang pagsumikapan natin na makipagdigma doon sa mga masasamang
pita ng laman natin o kaya mga kasalanan natin. Yun ang paglabanan natin at yung mga kung ano-ano pang bisyo na ating ginagawa. Yun lamang po mga kapatid. Sana ay meron kayong napulot sa aking ibinahagi. Magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.